kita ibang motibo pa dito, no? Kundi talagang gusto lang talaga nila tayong idiin kahit na nakailang investigasyon na yan. Hindi pa nakakulong noon si dating Senador De Lima. Nag-imbestiga na siya dyan. Sa lower house, maraming investigasyon na rin ang ginawa. Tataka ko, after how many years? Balik na naman, andito na naman yung investigasyon na ito, pabalik-balik na lang. So sana, if they have the goods, they have the evidence, then open naman yung mga korte natin. Andyan naman, pwede naman sila mag-file anytime. Wala mang problema. Pero bakit meron na naman ganong investigasyon? Naawala ko sa mga pulis na pabalik-balik dyan, umaharap sa investigasyon, lalong-lalo na yung na-assign sa malayo, no? Taga Mindanao. Mabuti sana kung nililibre nila yung pamasahe sa aeroplano papunta dito para humarap lang sa investigasyon. Kaya sige lang, as I've said, hindi ako pwede makialam sa trabaho nila. I respect their job on the grounds of interparliamentary courtesy. Ito po ba ay maayos natin or talagang kasi kailangan natin maging solid, no? So ano po ba, nag-usap na po ba kayo or anong pwedeng malaman namin tungkol dito sa sinabi ni VP Sara? Kung yung ibig mong sabihin dyan is yung sinabi ni Mayor Baste tungkol sa pananahimik ni Senator Bongo, yan ba yung yes po. Yes po, Senator Bato. Tsaka yung pinakabuong nito, anong epekto nito dito sa pagtakbo ninyo sa kanila, yung pagsasama ng mga DDS, mga supporters ng Duterte? Well, sa tingin ko positive yan on our part. Dahil nga kaming dalawa ni Senator Bongo ay we are ready to wage guerrilla tactic, no? Guerrilla style of campaigning dahil hindi kami administration candidate, hindi rin kami opposition, parang nasa gitna kami. So nakita naman natin na itinutulak ng sambayan ng Pilipino ang mga Duterte. Hindi po ang Duterte ang gusto sa politika. Ang taong bayan ang may gusto po sa mga Duterte dahil nasubukan na ang kanilang pamumuno. Yun. Diba, Master Judea? Oo naman. At dugtungan ko rin yung sinasabi mo, no? Ngayon kasi maraming kumukontra, no? Dahil dito sa mga dynasty, political dynasty, yung pamilya na tumatakbo sa politika. Hindi ko maintindihan kung bakit pagka Duterte issue sa kanila. Samantalang dito sa Pilipinas, sa buong Pilipinas, mula lolo hanggang kaapu-apuhan ay nasa politika na. So, hindi ko alam kung bakit pag Duterte, bawal. Wala namang batas na pinagbabawal ang pamilya. Lalo-lalo na kung ang pamilyang yan ay magbibigay ng kasaganaan, kaginhawaan at katahimikan sa buong Pilipinas. So ako, kung tatakbo man yung tatlo na yan, suporta ako. So, suportahan natin yan bilang isang vlogger dahil katulad ng sinabi mo, Brothers Traveler, napatunayan na natin. At gusto natin na yung ginawa nila sa Davao ay gawin nila sa buong Pilipinas dahil napakaganda naman talaga ng Davao. Iyon. Coach Oli, opinion. Sa akin, pagka tinanong at dugtungan ko yung sinabi ni Master Judea, pag tungkol sa dynasty ang nagsabi niyan, hindi nag-iisip yung tao na yun. Kasi tingnan nyo na lang ang Marcos, Aquino, kung sino-sino pa. Kaya ibalik po natin sa kanila yan. Kung talagang kayo ay galit sa dynasty, bakit ngayon lang kayo pumupuyok? Okay. Bakit ngayon lang kayo nagsasalita? Napakadami dyan. Ito ang dahilan talaga dyan. Takot kayo sa Duterte. Obvious naman Talagang ang laking balita ang ginawa nitong announcement ni VP Sara. Sobrang laki na ultimo mga bangag vloggers, ultimo mga dilawan, pulawan at kung sino-sino pa, yan ang balita ngayon. Yan po ang lahat ng balita. Kahit po yung mga bayarang media na dati, mainstream media na hindi nagsasalita, ngayon, yan din ang balita. So, ibig sabihin, Coach Oli, nanonood ka sa mga tanso vloggers, nag-speculate sila ngayon. Sa katunayan, mas madalas ko silang panuorin kaysa sa inyo. Kasi tayo halos pare-parehas lang naman 'Di ba? Magkakaiba lang ng take. Pero pag sa mga bangag vloggers,
makikita mo talagang ang daming napipikon, ang daming nagiinit, no? Ito ay malaking katunayan Medyo. na napakalakas ng Duterte. Medyo Kasi takot sila. Coach Oli, medyo nagulat ako dyan sa sinabi mo, ha? Kasi usually, ang mga DDS ngayon, nagbubunye. So, kung ikaw ay hindi DDS, mag-speculate ka. I-expose mo yung mga posibleng galawan, tama? Di ba? Ibibisto mo yung mga, kumbaga, Yung tactics. yes, yung tactic. So, ibig sabihin, kung ang ginagawa ng mga kalaban ng mga vloggers ngayon, ine-expose yung mga posibleng taktika Or dahilan kung bakit ito in-announce ni VP Sara Duterte. Bakit kaya sa hanay natin may mga nambibisto? Meron ba? Meron eh. Pero anyway, sabi kasi kanina ni Atty. Trixie Cruz Angeles. Sige. Sabi niya Atty. Trixie Cruz Angeles, wag niyong pangunahan. Yan. Brothers Travelers, ano masasabi mo doon? Well, mas maganda siguro. Tama yung sabi ni Atty. Trixie na wag pangunahan. Kasi, let us unahin natin na unang-una, etong kasi ang nangyayari sa atin, marami ang mga nagbibida-bida. Nako. Marami yan. Nako, Okay. dami Diba? napapansin yan. Oo. Di ba, coach, si coach. Kapag gusto mo kasi, Boss Ada, Master J, Coach Oli, na gusto mo magbida-bida, marami kang gusto mo, lagi nangunguna eh. At tama, yung sabi ni Atty. Trixie na hayaan natin sila. Yes. Hayaan natin sila sa kanila manggaling, hindi kinakailangan tayo at sa atin manggagaling at pangungunahan ang mga Duterte. Yun. Correct. Dahil sabi Pasensya nga na po, nila, hindi go. ko po kasi napanood pa yun eh. Sino ba yung sinasabihan ni Atty. Trixie na huwag pangunahan? Secret. Hindi ko alam. Hindi namin kasi siya natanong eh. Panuring ko dapat. Pero maganda yan, ha? Huwag pangunahan. Kasi sabi nga nila, if it is indeed a tactic, kailangan pabayaan natin na mag-take its, kumbaga, let it take its course. Kasi minsan, sa sobrang kadaldalan natin, gusto natin magbida-bida, imbis na mapaganda, lalong napapasama. Di ba? Totoo yun, Master Judea. Pero excited ka dun, ha? Brothers Travelers. Dito sa balitang to, excited ka. Of course. Bakit? Ano sa tingin mo ang meron itong mga Duterte na wala ngayon? Bakit parang tila mo ang mga kababayan natin hopeful at talaga naman nabuhayin sila sa ating mga live streams? May mga umiiyak pa daw. May umiiyak talaga namang Nung malaman nila yung balitang yan. nawinda nga buong Pilipinas. Brother, baka may kung bakit? Sa tingin mo, sa lugar ba ninyo, nung panahon ni Duterte, kasi ito si Brothers Travelers, taga Pampanga to. O, kamusta ba ang lugar ninyo nung panahon ni PRD? Nung panahon namin, kamukha po nung sinabi ko dito, na unang na-interview ako sa SMNI, nung panahon po ni Tatay Digong, talagang wala hong adik. Talagang naubos ang mga adik. Nakita nyo naman, etong ultimo mo, Master Judea, Bros Dada, Coach Oli, isipin mo ngayon, ultimo yung mga Aita natututo ng mag-adik dahil murang-mura. Yes! Oo, napanood ko nga yun. Napanood ko rin sa balita. Oo. Isipin nyo, kasi nung panahon ni Tatay Digong, takot ang mga adik. Pero ang panahon natin ngayon, ang mga adik nagkalat na. Yo. Sabi ko nga, nagulat ako kay doon po sa Aita. Ang tawag dyan, mga kakulot. Yung mga kulot ng tawag dyan. Ay patawag ng mga baluga, kulot ano. Isipin nyo, sila mismo sa lugar nila dati hindi alam ang adik. Sa sobrang mura ngayon, Coach Oli, Master Judea, Boss Dada, imagine, grabe. So, ibig sabihin, yung dati na walang kamuang-muang sa mga droga-droga na yan, ngayon ay natututo na silang gumamit? Yun ba ibig mong sabihin? Dahil mura na ngayon, ayon sa nakalap nating impormasyon, dahil sobrang mura na. Grabe naman yan no? Kung noong dati, yung mga syudad-syudad at sa mga pamayanan lang ang mga nag-aadik-adik, ngayon pala pati sa kabundukan, nakakarating na ang mga Matindi. pulburo na yan. Talaga naman. Ay, grabe. Well, in terms of Brothers Travelers, war on drugs sa lugar ninyo. Kasi yung tokhang sa amin kasi ako batang kubaw ako. Ang dami sa amin ng mga adik, yung iba nawala, yung iba tumaba. O sa lugar ba ninyo,
ano ang naging so para sa akin, maganda yung programa ng dating Pangulong Duterte na tokhang yung kanilang war on drugs, yung tokhang. So sa inyo ba, kamusta ang naging effect noon? Yung experience ho namin, alam ho ng aking mga kaibigan yan, at hindi lang sa Pampanga ha, maging sa Zambales, Olongapo City. Alam ng aking mga kaibigan yan, nung panahon na yon, talagang bukod sa mahal ang mga droga, talagang takot na takot ang taong bayan sa droga. Ito at Boss Dada Master Judea, yung kulungan noon, nagsisiksikan. Ngayon, pinapalabas. Ngayon, maluwag na maluwag. Nako, balita ko parang hindi yata kayo pupunta. Ano pong statement nyo dyan? Well, wala problema sa akin. Gusto ko nga sana pumunta pero merong advisory. Yung aking Senate President na hindi na daw ako dapat pumunta dahil nga ayaw naming ma-violate yung time-honored and institutionally enshrined the tradition of interparliamentary or interchamber courtesy. So, hindi na ako pupunta. Pero Ang problema ko lang kapag pupunta si Pangulong Duterte ay talagang gusto kong samahan. Hindi ko po pwedeng siya lang ang pupunta doon at hindi ko siya samahan. So, yun ang aking problema ngayon kung paano ko i-deal yung sitwasyon na yan. nako po, sige, Master Judea. Senator, itong issue na ito regarding dito sa AJK, kung matatandaan natin, matagal na po itong inimbestigahan at wala rin pong nangyari sa mga investigasyon. Nagtataka lang po tayo kung bakit ngayon na kayo po ay re-electionista, bigla po kayong kinakaladkad dito sa issue na to. So sa tingin niyo po ba, ano po ba ang opinion ninyo kung bakit po kayo kinakaladkad sa issue na ito ngayon? Wala naman tayo nakita ibang motibo pa dito, no? Kundi talagang gusto lang talaga nila tayong idiin kahit na nakailang investigasyon na yan. Hindi pa nakakulong noon si dating Senador De Lima. Nag-imbestiga na siya dyan. Sa lower house, maraming investigasyon na rin ang ginawa. Tataka ko, after how many years? Balik na naman, andito na naman yung investigasyon na ito, pabalik-balik na lang. So sana, if they have the goods, they have the evidence, then open naman yung mga korte natin. Andyan naman, pwede naman sila mag-file anytime. Wala mang problema. Pero bakit meron na naman ganung investigasyon? Naawala ko sa mga pulis na pabalik-balik dyan, umaharap sa investigasyon, lalong-lalo na yung na-assign sa malayo, no? Taga Mindanao. Mabuti sana kung nililibre nila yung pamasahe sa aeroplano papunta dito para humarap lang sa investigasyon. Kaya sige lang, as I've said, hindi ako pwede makialam sa trabaho nila. I respect their job on the grounds of interparliamentary courtesy. Hindi rin nila dapat pakialaman yung trabaho namin sa Senado, kaya hindi ako pwede makikialam sa trabaho nila dyan sa House of Representatives. Brothers Travelers, go. Baka may question ka, brother. Magandang gabi po, Senator Bato de la Rosa. Brothers Travelers po, Dan Chan. Senator, hindi po kaya itong... Yes, brothers. Opo. Senator, ito po kayang isyong ito ay tingin po ninyo ay may kinalaman po ito dito po sa issue ng... kasi nung nakaraan, may sinasabi nila na may ICC issue. I remember nung kayo po ay in-interview po ng mainstream media na sinabi po nyo na kung kamusta na po yung inyo pong kay Ferdinand Bongbong Marcos, kay Presidente, ano po ang sabi nyo, di ba? I remember that, sabi nyo na masaya, okay. So, ito po kaya, itong ginagawa po tungkol sa EJK na to, sirs, about sa ngayon, may konektado po kaya ito sa issue din po na ipinupukol po dyan sa mga taga-ICC po, sir? Well, sigurado may connection yan dahil nga gusto talaga nilang mapukaw yung ICC, no, na pumasok dito at makialam sa ating problema ng ating bansa. Kung meron mang problema, kahit na wala silang jurisdiction at kahit na alam nila fully functioning yung ating criminal justice system, ay gusto pa rin nila pumasok. So, kasama na yan sa kanilang pagsusumikap na talagang
makakasuhan tayo sa ICC. Coach Oli, Coach may Oli, baka tanong may- ka kay Senator. Magandang gabi, Senator Bato, no? Medyo maiba lang po tayo ng konti ng topic, no? Ito Yes, kasing sorry. pahayag ni VP Sara, narinig ko po sa balita na kayo po ay obviously naman ay natutuwa dahil meron na pong tatlong Duterte na tatakbo pagka-Senado at sila ay makakasama ninyo. Ngayon, kasi marami pong nagsasabi na mga oposisyon daw sila or nasa kabilang bakod, nasa kabilang parlor, na ang kanilang ay desperado na daw ang mga Duterte at nagkakagulo na kasi dahil iniiwan na ang Duterte at meron pang maanghang na sinabi si Mayor Baste. Ito po ba ay maayos natin or talagang kasi kailangan natin maging solid, no? So, ano po ba? Nag-usap na po ba kayo or anong pwedeng malaman namin tungkol dito sa sinabi ni BP Sara? Kung yung ibig mong sabihin dyan is yung sinabi ni Mayor Baste tungkol sa pananahimik ni Senator Bongo, yan ba yung gusto Yes mong- po. Yes po, Senator Bato. Tsaka yung pinakabuong nito, anong epekto nito dito sa pagtakbo ng ninyo sa kanila? Yung pagsasama ng mga DDS, mga supporters ng Duterte. Well, sa tingin ko positive yan on our part. Dahil nga kaming dalawa ni Senator Bongo ay we are ready to wage guerrilla tactic, no, guerrilla style of campaigning, dahil hindi kami administration candidate, hindi rin kami opposition, parang nasa gitna kami. So malungkot yung aming magiging campaign trail. But kung andyan yung tatlong Duterte at saka tutuloy pa si Philip Salvador, kung matutuloy niya yung balak niya, so magiging 6 kami, so sasaya yung aming campaign trail at mabuboost yung aming tsansa dahil nga nandyan na yung tatak ng Duterte na kasama namin sa aming pangangampanya. So favorably po yan sa amin yung kanilang pagtakbo. It will help a lot. It will help a lot, lalo na sa kampanya dahil alam naman natin na si President Duterte ay hinahanap-hanap talaga ng ating mga kababayang Pilipino hanggang ngayon. Ay hinahanap-hanap niya yun. Tsaka yung Duterte brand of leadership ay talagang hinahanap ng ating mga kababayan. Gustong-gusto nilang, kung pwede lang, ibalik sa pagiging Pangulo si Pangulong Duterte, ay yan ang gusto ng mga kababayan natin. So, kung magkasama kami, ay malaking boost yan sa aming chances. Naku, Senator. Senator Bato, pasensya sa sa tanong kasi Yes. alam naman natin yung nangyari, no? So, ito ba napag-usapan na or mabubuo pa, maayos at makakatakbo ng United itong mga DDS? Well, kailangan talagang mag-unite kami, no? Mas maganda yung nagkakaisa kami. Ayaw namang medyo tampuhan, medyo internal matter lang yan. Pwede naman yan pag-uusapan. So far, hindi pa kami nakauwi ng Davao. Ewan ko si Senator Bongo kung nakauwi na, baka nag-usap na sila, pero hindi ko pa alam kung ano nangyari, kung nag-usap sila. Pero hopefully mapag-usapan yan, yung mga bagay na yan. We can sort things out para we remain united. Hindi kami magkakahiwa-hiwalay. Ayan, Senator Bato, naku, medyo may clue doon sa binitawan ni Senator Bato. May clue, Kasi 6 lang kayong tatakbo, 3, tapos kayong 3 nila Senator Bongo. ni Ipe. Si So, Ipe. parang merong isang hindi kayo na isama dun sa bilang. Pero hindi na natin masyadong pupuntahan yan dahil nasa sa inyo na yan. Malalaman na lang natin yan sa future Sa kung mga sino darating yung na hindi panahon. nyo kasama, na dati nyong kasama. But anyway, sir, grab ko na din yung opportunity since nandito na rin po kayo. Marami po sa mga taga Davao ang talaga namang hinihintay yung inyong opinion patungkol sa mga nangyayari ngayon dyan sa Davao. Unang-una na po itong recent na pagsiserve po ng warrant of arrest sa Kingdom of Jesus Christ compound
And itong mga napakaraming checkpoints at napakaraming mga armadong police na ipinadala po dyan. Sa inyo pong opinion bilang dating hepe ng PNP, ito po bang pagsisilbi ng warrant of arrest sa KOJC compounds ay OA or tama lang? Well, Boss Dada, nakita naman natin yung mga video, no? Yung mga pangyayari. But then again, I hope maintindihan nyo ako kasi nag-file ng resolution si Senator Robin Hood Padilla na imbestigahan yung raid na nangyari doon sa Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. And ito i-refer sa aking komite. So sana, intindihan nyo ako kung hindi muna ako magkomento hanggat hindi ako makapagkandak matapos yung investigasyon na gagawin ko pagbalik ng aming sesyon. Okay. So, hindi muna sa magkomento Ay, napakaganda po. At least ngayon, yes, at least ngayon, sir, naintindihan at maintindihan na ng tao kung bakit hindi kayo nagbibigay ng inyong opinion. Yun. Thank you very much, sir. Master Judea. So, hintayin na lang po muna natin yung kung anong mga susunod na kabanata dito. Pero balik po tayo, sir, doon sa nangyayari po sa inyo na pangangaladkad sa inyo dito sa issue ng war on drugs. Since kayo po, Senator Bato de la Rosa, ay re-electionist, hindi po ba kayo pinanghihinaan ng loob na ginaganito kayo ng ibang mga politiko, ginagamit itong war on drugs para dikdikin kayo at siguro gusto kayong matalo sa susunod sa susunod yung pagtakbo. Hindi po ba kayo pinanghihinaan ng loob dito? Hindi pa ko napanghinaan ng loob, no, Master, dahil alam ko mas maraming Pilipino ang masaya sa ginawa nating war on drugs. So, hindi pa ko nanghihinayang dahil alam ko naman kung sino yung hindi talaga bumuto sa atin. Kahit na hindi nila banggitin yung issue na yan, hindi naman talaga bumuto sa atin yan, yung mga tao na yan. So, alam ko mas marami ang masaya kahit na mag-survey ka. Mas maraming Pilipino ang masaya dahil sa ginawa nating war on drugs. So, ibig sabihin, nung unang pagtakbo ko pa lang, kung hindi maganda yung war on drugs natin, sigurado hindi ako mananalo. Correct. Tama masama yung ginawa natin. Pero nagustuhan ng taong bayan yung war on drugs, kaya tayo natulungan na naging number 5 tayo sa out of the 12, no? Winning 12, number 5 tayo. So pinalad tayo dahil sa ginawa nating war on drugs. Suportado tayo ng taong bayan. Kahit anong pandidikdik nila ngayon dyan, that's really immaterial as far as I'm concerned. Hindi ako nagyabang pero honest lang talaga ako. Dahil lahat ng tao na nakikita ko, nakausap ko, hanggang ngayon, anong year pa ba yun? Sinimula natin, 2016. Pero hanggang ngayon, pag may makita kong tao, nagsasabi pa rin, sir, sana ibalik ninyo yung war on drugs, sir. Kasi talagang bumalik na naman yung problema sa droga sa aming barangay. Sabi ko, hindi na po kami sa Malacanang, nasa Senado na po ako. Hanggang paggawa lang ako ng batas nito ngayon, hindi na ako sa implementasyon ng anti-drug program, no? Hindi na ako sa executive. Alright. Sa legislatura na po ako. So, gagawin ko na lang yung makakaya ko bilang chairman ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs para yung aking oversight function over PDEA and PNP and other law enforcement agencies ay magagampanan ko para yung war on drugs yung anti-drug campaign sana ng present administration ay mamumonitor ko. Okay, very well said, Senator Bato. At meron din po katanungan yung kasama natin dito, si Brothers Travelers. Brother? Yes, Senator. Magandang gabi po ulit sa inyo. Senator, marami po kasi ang mga nagtatanong sa atin regarding po dito sa isyong ito. Ito daw ho yung kwentong bitin about po doon sa naiwan ng nakaraang in aid of legislation in motu proprio, yun pong PDEA link. Marami po kasi ang nagtatanong, Senator, kung magkakaroon pa po ba ng investigasyon diyan po sa pagbubukas po ng session po ninyo, sir. Well, ang hindi na lang natin nakausap ay yung si Kumar, no? Kumar. Sabi ko, kung meron siyang, kung pwede siya magsabit ng affidavit, at yun na lang gagawin kong basis para sa aking committee report.
pasensya na po sa ating mga kasama na talagang gustong idiin yung kasalukuyang Pangulo. I am very sorry. Sa ngayon, a mere information and unvalidated information at that ay hindi po natin talagang mapipin down yung tao na nasa laman ng informasyon na yan. So hanggang dyan lang tayo kasi ang ating purpose ng investigasyon is in aid of legislation patungkol dyan sa mga PDEA leaks, yung leakage na hindi natin dapat mangyari yung mga classified documents ay malilik at mapupunta sa mga kalaban natin, kawawa ang ating bansa. So yan po ang ating pinaka purpose ng investigation. So yan po ang status ngayon. Yung kay Kumar na lang na statement, hinihingan ko na lang siya ng affidavit para isama ko doon sa committee report natin. Ay, okay po. Nako, maraming salamat. Coach Olive, final question for Senator Bato kasi meron pa siyang isang interview. Oo, siguro hindi ko na matanong si Senator Bato kasi meron pa siyang gagawin after nito. But I congratulate you kasi gustong-gusto ko yung nadinig ko po sa inyo na iimbestigahan itong nangyari sa KOJC at syempre yung ating advokasya na gustong-gusto ko po yung war on drugs. Sana magtuloy-tuloy yan at hindi ko alam kung nasa legislative kayo at ano pang pwedeng ituloy niyan, but umaasa kami at gusto ko lang parating na maraming salamat. Tuloy po natin yung laban tungkol dyan sa mga adik na yan. Salamat po, Senator Bato. Ayun. Salamat, Coach Oli. Yes. Boss Dada. Senator Bato. Master, at si Igman. Yes, Senator Bato, hingan ko kayo ng final na message natin para sa mga nanonood. Pero ayun nga, again, maraming salamat sa ginawa niyo para sa bayan dahil napakaganda talaga ng inyong war on drugs. Besides, si Leila de Lima ay nakalaya na po dahil na-acquit na siya, meaning to say, gumagana po ang ating hustisya dito sa Pilipinas. Therefore, ano po yan? Manifestation po yan na hindi kailangan ng ICC dito na manghimasok sa issues na pang-domestic sa Pilipinas. Tama po. O final final message. Final message sa mga nanonood, sir. Sa ating mga kababayan na again andito lang tayo. Si Senator Bato ay ipapatuloy lang natin yung ating papel sa Senado. Nasa legislation na tayo. Yung war on drugs talaga gusto natin ipagpatuloy, pero ipagpatuloy ko yan dito sa aking oversight function over the PNP at saka sa PDEA and other law enforcement agencies. Talagang ang executive branch of government talaga ang merong hawak dyan sa ngayon. Hindi po talaga natin may separation of powers tayo, ang ehekutibo at saka yung legislatura. So, yun lang po, aasahan ninyo na tuloy natin yan, yung pagbumonitor sa kanilang trabaho at andyan lang po tayo at dasal po tayo na sana walang darating na gira dito sa ating bansa. Lalo na sa West Philippines na yan. I tell you, whether tulungan tayo ng Amerikano or hindi, talo pa rin tayo sa pagdating sa gira. So sana hindi tayo hantong dyan sa gira. Kahit